Magandang araw po sa inyo mga boss, mga ma'am, mga sir. Fourth vlog within the day. Kaya ito pa rin ang suot ko, okay? Now, may ipapresent ako isang property sa inyo, no? Dito naman tayo sa San Antonio, Zambales, Barangay San Miguel. Malapit tayo sa coastal area. Paliparin po muna natin si Chukokoy bago natin i-cover yung ground. So, okay. Ito po yung property. House and lot. Very accessible. May kalsada na. No? Two-way lane. Maluwag ang kalsada. Naka-setback ng konti yung bahay. Maganda ang bakod. Maganda yung pasok ng hangin through and through. And then, naka-elevate po yung property. Mas mataas sa kalsada. Alright, and then mas mataas pa uli yung bahay. 4 years pa lang po yung bahay na yan. Meron siyang pocket garden dito. May nyug na sa harap. Abot kamay yung nyug, kung tutuusin. And then merong mga palm trees dito at may konting tanim. Tapos dito, may makeshift na garahe. Okay. Ang total area, lot area is nasa 307 square meters. Titled, ang bahay nasa 250 square meters po ang kanyang floor area. Now, itong area na to, na parang pinaka-pocket garden, na pwede pa kayo magpagawa ng garahe, kung tutuusin, ano, ay siguro mga nasa 60 square meters po ito. Okay? Now, bago tayo pumasok dito sa loob ng bahay, as you can see, modern ang pagkakagawa niya. Modern bungalow, no? Yan na nga, may overlap dito. Maganda yung accent ng bahay. Maganda yung tiles. Pulido yung pagkakagawa, no? Wala akong nakikitang sira dito. Okay. Maganda yung kisame dito sa labas, spandrel. And then, merong kanal sa paligid para kapag kaumulan, diretso ang tubig doon. Yan. Maayos pa ang gutter. Naka split type aircons. Alright. Tapos dito mga downspouts. Naka-embed dito sa semento. Labas dun.
Tapos may mga clean out dito para sa sewage, yan, no? Importante yan, no? And then mula dito sa bakod, naka-setback itong gilid ng bahay ng about 1.5 meters. Alright? Tapos dito sa likod, meron pa silang isang maliit na parang bahay dito. Okay, yan. Alright. Now, maluwag pa tong area na to. Meron silang makeshift na dirty kitchen dito, no? But still, you can still utilize this or develop this into a full kitchen. Dirty kitchen. So, ito yung kanilang septic tank. By the looks of it, yan na nga yung septic tank nila. Alright? Dito, parang naka-firewall na siya, no? Mataas. Tapos, may maliit pang area dito na may lupa pa, which you can do some bit of gardening. Alright? Yan. Maluwag pa to. So, may mga around 15 or 10 square meters pa to na pwede nyo i-convert into a fully dirty kitchen. Okay? Full dirty kitchen. Am I right? But anyway, intindihan nyo na yun. Yun na yun. Tapos dito, may maliit na bahay dito that can serve as your servant's quarter, maid's quarter, or kasambahay. Meron po kasi nag-comment dyan. Huwag ko daw tawaging servant's quarter kasi nakaka-degrade. Well, for me, however you may call it, it's just the same. Depende na po yan sa perception natin sa trabaho na yon. But for me, if you're a servant, for as long as you're earning clean money, no problem. May dignity po yung trabaho na yan. Hindi po yan mababa. But anyway, yan ang kanyang, wala pang kisame dito, no? Pero pwedeng palagyan ng kisame yan. Ang kanyang mga brace sa bubong ay gawa sa angle bars. About 20 square meters po itong lugar na to. May CR. May mga CR. Yan, no? Alright. Now here is the laundry area. Malamang, dito yan. Alright, kasi, yan, may gripo, no? Ang bakod niya, about 5 feet ang taas, or 6. Maganda yung kulay niya, no? Maganda yung combination. Off-gray yata yan, tsaka off-gray at tsaka white. Yep. Dito naman, about 2.5 meters ang kanyang luwag mula dito sa bakod. And then, pasok na tayo sa loob. Now, elevated ang bahay. 1, 2, 3, 4 steps. Gold, sabi na, oro, plata, mata, oro, di ba? Swerte daw yan. And then, nandyan ang east, west, sunset, at nandito ang east, so the house is facing south. Alright. Which is a good thing kasi lahat ng sunlight pasok dito sa bintana dito kapag kaumaga, sa kabila naman paghapon. Malaking bagay po kasi may pumapasok na sunlight sa bahay nyo. So, let's go inside. Okay, as you can see, steel ang kanyang railings dito sa kanyang veranda. Maganda, no? Maganda yung tiles, pulido ang pagkakagawa, oh. Ang ganda ng spacing, no? Walang masyadong grout. 'Di ba? Kung meron man yan, konting-konti lang. Yan ang view dito. Okay. Ito, ano to ha? Tiles to, hindi to yung parang papel. Yan, tiles po yan. At medyo rough siya, oh. Ano? Ang ganda yung pagkaka-design ng tiles, no? Okay. Sliding windows. Ang door is made of, itong screen door made of powder-coated aluminum. Screen, of course. Then here, marble ang design ng tiles. Ang ganda. Wow!
Napakaaliwalas ng bahay. Very modern yung kanyang kisame. Di ba? Cove light, cove ceiling, may mga pin lights, no? Maliwalag, maliwalas. Solid ang pintuan. May mga salamin where it adds to the accent ng pintuan. No? Off-white. Solid ang pinto. High-end ang kanyang mga knobs at locks. Yan. Blinds. Modern. Okay. Yan. Yan. Tapos yung isara. Yan. Di ba? Kasi yung mga blinds noon, di ba, gumaganon. Kaya madaling masira eh. Ito, pag nagtapat yan, sarado na dito. Di ba? So, bababa nyo lang yan para merong kayong view sa labas. At least 50%. Okay. Yan. Smoke glass. Maluwag ang sala, mga boss. Open layout. Papunta dun sa kitchen. Kita nyo. Okay, mula dito, living area na kaagad pagpasok ninyo. At dito may bakanting wall. Pwede kayo maglagay ng TV nyo dyan, ano? Nakadikit dyan. Yan. Sa living area. And then sa gitna, nandito na yung dining area. Meron ng mesa dito na 6 diners. Okay. Then, kitchen, center island. Yan. Open ng shelves. No? Modern ng lababo. Alright? Yan. Open lang ang kanyang cabinet, which is a good thing kasi nga, madaling yung makita, madaling linisan, hindi nagbabahay yung kung ano-anong insekto, di ba? Okay? Sakto lang ang kisame, hindi siya masyadong mataas, hindi rin masyadong mababa. There you go. Ang ganda yung accent ng tiles dito. No? Very saucy. Nakaka-saucy masyado. Universal po yung kanilang mga outlets. Ayan. Alright, now, dito, mula doon, ito na yung palabas. Yan, yan na yung pinanggalingan natin kanina. Alright? Ang ganda ng design ng ilaw. Tignan nyo dito, talagang napakaaliwalas ng bahay. Very modern. Pati yung pintuan. At ito yung toilet and bathroom. Yan. Very clean, no? Tiles hanggang kisame na. May hot shower, shower curtain, at ito nakalubog para nga yung tubig hindi pumunta dito sa water closet area, dito sa may lavatory area. Alright? Yan. May lalagyan ng mga shampoo. No? Shampoo, sabon. Okay. Solid ang pintuan, maganda pintura. And then here, let's see kung ano meron dito. Okay. Parang Jack and Jill itong CR, ano. May pinto dito at may pinto din dito. So, pag kumapit kayo ng CR, don't forget na i-lock nyo to. Yan, lalo na kapag may mga bisita. So, mula dito sa kwarto, hindi mo na kailangan umikot para mag-CR ka. So, you can use the common CR already from this room. Yan. Alright. Yun. May cove light, no? Pin lights. Meron na ring linya ng cable para sa internet. Okay. And then this is the master bedroom. Okay. May split type aircon dito. Yun. Oh. Yan. Ito yung ilaw dito. Yun. Alright. So, maaliwalas ang bahay.
Eksakto lang yung size niya for a small family. No? Couple with 2 kids or a couple with 1 kid, okay na okay to. Or, for just newlyweds, okay na okay to. Yan. Or simply, make this place as for Airbnb rental, no? Transient house. Dahil malapit lang ang beach resorts dito or yung public beach na sinasabi ko. Yan. Now, ang ganda ng CR dito, salamin ng enclosure niya. May design smooth ang pag-slide. Mosaic yung tiles. Yan nakakasosyal yung accent. Of course, your lavatory and your water closet. Solid ang pintuan. Alright, about 2 horsepower ang aircon. So, malakas ang aircon. Pwede nyo buksan yan. Buksan lang itong pintuan. Papasok ng lamig dito sa area na to. Alright? So, there you go mga boss, mga ma'am, mga sir. Again, ang property has 307 square meters area, lot area. Alright? Ang bahay nasa 250 square meters. At malapit po siya sa coastal area. Few walks away from here, few minutes away from here, nasa coastal area na kayo. Nandyan po yung public beach resort na na-vlog ko na dati. Pwede kayong dumamay dyan ng libre. In fact, pwede kayong mag-set ng tent dyan ng libre. So, itong bahay na to, very ideal kung gagawin yung Airbnb, transient house, para sa mga nagbabakasyon. As we all know, this place, San Antonio, Zambales, is one of the most visited spots in Zambales. Ang dami na pong turistang pupunta dito. So, nakita nyo kanina, nag-walk through tayo, no? Ref, hindi daw kasama kasi may sentimental value yan. Tapos yung TV dun sa loob ng kwarto at saka yung kama. Everything else kasama na po, yung couch, dining area, dining table, range, stove range, kasama na po yan, yung mga cabinets, Siyempre, yung mga baso, kutsara, tinidor, hindi na po kasama yan, alright? Yung mga main furnitures and fixtures kasama. Okay, very modernized ang design ng bahay. 4 years pa lang po ito since nang ginawa. So, after pandemic, ginawa itong bahay na to. Magandang location, very accessible. Kompleto sa infrastructures, kalsada, internet providers, kuryente, and everything. Yun nga, malapit kayo sa resort. About 10 minutes drive away from downtown San Antonio. May Jollibee na po dyan sa corner. San Antonio is a very progressive municipality. About 3 hours to 4 hours from Metro Manila, nandito na po kayo sa property na to, mga boss, mga ma'am, mga sir. So, yung mga interesado po dyan, schedule your visitation any day. Magsabi lang po kayo 2 days ahead para may pakita ko sa inyo itong property na to. Alright? 7 million, very good location, nasa tourist spot po ng San Antonio, Barangay San Miguel. So there you go mga boss, mga ma'am, mga sir. Maraming salamat sa inyo. Till the next video. Ciao. I wait for someone to save